Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkaamaway ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at tinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin, igawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi namin takot na ikaw ay lapitan. Ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasing isang kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganoon naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka ng pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong hinihingi. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Umanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Kay pagbati po kay Dr. Cora Flores, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary ngayong araw na ito, congratulations po. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, ang kanyang mga salita ay ito, nahihibang na ba kayo, mga taga-Galacia? Napakahangal ninyo. Yung masakit ho ito sa pandinig. Yung masabihan kang hangal. Yung masabihan kang nahihibang ka na ata. Kung iisipin natin, ay si San Pablo ay hindi lamang galit. Galit na galit. May mga tao ho na kinatutuwaan natin sapagkat siya hindi nagagalit. Pangit din naman ho pala ang hindi nagagalit. Yun hong walang kare-reaksyon. Yung hindi man lang magno. Ay kahit nga ho si Jesus ay nagalit din. Sa isang account ho sa Biblia, noong ang templo ay ginawa hong palengke, marami nagtitinda sa labas. Pero yun namang pagkagalit ni Jesus at ni Apostol San Pablo, ito ho naman yung tinatawag na holy anger. Huwag hong tatanggalin yung salitang holy. Ay, sino naman hong hindi magagalit? Sabi ni San Pablo, sapagkat itong mga Judaizers na ito, itong mga Hudyo na ito, ang pinaniniwalaan lamang ay yun hong mga turo ni Moises, ang batas ni Moises, na yun lamang para sa kanila ang kaligtasan. Para sa mga Judaizers na ito, ang pagkamatay ni Jesus ay useless.
walang silbi. Ito nang sabi ni San Pablo, nahihibang na ba kayo? Kayo ba ay hangal? Kaya ito'y para sa atin din. Tayo minsan ay nagagalit sapagkat tayo ay may pakailam. Si Saint Paul ay nagalit sapagkat he cares. Sa isang magulang na pag ang anak ay hindi nag-aaral at puro na lamang ML, puro na lamang computer, puro na lang laro ng cellphone, siya ho'y nagagalit. Nagagalit sapagkat siya'y nagtutuwid. Ay yung iba naman, wala namang kadahi-dahilanan. Hindi lamang galit. Galit na galit. Kaya mahalaga para sa atin itong holy anger na ito. At pag tayo nagagalit, sabi din ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Efeso, be angry, but do not sin. Do not let the sun set on your anger. Maliwanag ho, pwede ho tayong magalit nang hindi ho tayo nagkakasala. Pwede ho tayo magtuwid nang hindi ho tayo nakakaapak ng ibang tao. Kaya para sa atin ay itong pagkagalit na ito, pagtutuwid, ay para tayo ay mapabuti. Kaya sa unang pagbasa, may punto naman ho si San Pablo kahit medyo masakit yung kanyang mga salitang ito. Sa atin ng Ebanghelyo, ito ho ilang araw na tungkol sa pananalangin. At ngayon ho ay isang uri rin ng kung paano ho tayo mananalangin. At narinig ho natin ang kwento ng isang kaibigan na kumakatok sa kanyang kaibigan, 10 oras ng gabi, ay kung kailan naman kakatok, ay ang dahilan niya ay hindi na siya makakabangon, nakatrangka na ang pinto, pero hindi eh. Binigyan pa rin niya ng tinapay sapagkat ang taong ito ay nangungulit. Matahimik lang. May kabutihan din naman ho pala ang pangungulit. At tayo minsan, ayaw ho natin ng taong makulit. Tayo'y naiinis. Tayo'y naiiyamot pag sobrang kulit. Kaya iba din naman ho ang kulit pag nakainom. Iba ang kulit pagka may tama ng kaunti at nilalayuan mo. Ay itong pangungulit na ito ay gawin ho natin sa ating pananalangin. Ano nga ang sabi dito sa ating ebanghelyo? Bibigyan ba niya siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Yan, kung kailangan ho ng itlog, ay pumunta lamang ho kay din sa San Jose. Napakadami ho din ng itlog. Ayan, tama-tama. Wala na yata kaming itlog. Hindi naman ho kami nangihingi. Ano? Parang pinararating ho sa atin ng Diyos na sa pagpumilit natin, hindi naman ang Diyos nakukulitan sa atin. Kung hindi, ang mensahe ng ating ebanghelyo ito, pray constantly and unceasingly. Kailan ba tayo titigil sa pananalangin? At kailan ba pwedeng hindi na manalangin? Hindi ho. Hindi ho tayo dapat natigil sa ating pananalangin. God listens to our prayer. Ang Diyos ho'y nakikinig sa ating mga panalangin. Lagi nga ho nababanggit ito. Prayer is a two-way communication. Ang Diyos ay nakikinig, tayo nagsasalita. Pero yung isang downward movement, ang Diyos ho ay nagsasalita, tayo din naman ay nakikinig. Kaya yung ikalawa, God answers our prayer. Pinakikinggan, hindi lamang ho nakikinig at tinutupad din ho ng Diyos ang ating mga panalangin.
Pero ang tanong, anong klaseng tugon ng Diyos? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kaya hindi ho natin dapat tinitigil ang ating pananalangin. Bakit? Hindi ho nangangahulugang natupad ng ating panalangin, tayo ay titigil na. Hindi ho. Sapagkat prayer is our life. Prayer is our identity. Ang tanong ko ho sa inyo ay, ilan ho ang inyong mga dasal na hindi pa tinutupad ng Diyos? Siguro, madami. Pero ang tanong ko naman, ilan naman ho ang biyaya ng Diyos na hindi naman ninyo hinihingi ay kusang ibinibigay ng Diyos? Ay siguro ho naman ay mas madami. Kaya sa ating pananalangin, hindi lamang ho tayo magiging makulit. Let us be persistent in our prayer. Pray constantly and unceasingly. Nangako si Kristo sa atin, humingi kayo at bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Ang ating tugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit nagaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Makapangyarihan Diyos, higit pa sa aming mga imahinasyon, ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin tinataas namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa liputan mula sa lupa at panamaluan. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikasan at mula sa batas ng tuba sa mga pag-aalak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng anak na minamahal kaya, kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papurisan na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Nagati-hati na iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa at Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw, kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Maria at lahat ng mga banal, na namuhay dis daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng panahal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At matawan mo kami Sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ialya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Ang minamahal ko mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanen sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kayo pong lahat, kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya, ay pagpalain, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay alay na, taglay ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasis nagbubunyi